Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1246. Soul Baby Demon Tree. Ang malawak na kagubatan ay may hindi pangkaraniwang halimuyak na nananatili sa ibabaw nito. Natakpan ng mahinang hamog ang kagubatan at paminsan-minsan ay may maliit na hayop na sumusugod sa damuhan. Ang mapayapang kapaligiran ay naging dahilan upang magmukha itong paraiso. Ang sinaunang gubat na ito ay nakabuo na ng sarili nitong mundo pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng ebolusyon. Nagtataglay din ito ng napakaraming makapangyarihang magical beasts. Dapat mag-ingat ang lahat. Isang pares ng mga figure ang sumugod sa himpapawid bago dumaong sa isang malaking puno. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid niya bago marahan na naglabas ng paalala. Nararamdaman niya na may napakaraming makapangyarihang aura sa kagubatan na ito. Malinaw na sila ang mga magical beast ng lugar na ito. Oo, napakaraming magical beast dito ay mga nilalang na kabilang sa mga sinaunang panahon. Medyo malakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Medyo mahirap kung may masangkot sa kanila. Tumanggo si Tian Wu Zunzi at nagsalita sa malalim na boses. Ano ba naman kung sinaunang nilalang sila? Relax, magiging maayos ang lahat kung susundin mo ako. Pinulot ni Ziyan ang kanyang maliit na bibig. Inilibot siya ng mga mata niya bago damaykit ang mga daliri niya sa sanga ng puno. Mabilis na lumabas ang kanyang maselang maliit na katawan at tinungo ang malalalim na bahagi ng kagubatan. Sumunod tayo sa babaeng ito. Mas ligtas ang pagsunod sa kanya sa lugar na ito. Ngumiti si Xiaoyan sa lahat bago manguna para sundan si Ziyan. Ang sinaunang kagubatan na ito ay medyo malaki. Kahit na sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, hindi pa rin nila makita ang gilid ng kagubatan sa kabila ng mahigit 10 minutong shuttle. Mula dito, masasabi kung gaano kalawak ang mga labi na naiwan nitong Dao Sheng noong sinaunang panahon. Ang grupo ni Xiaoyan ay nakadama ng napakaraming makapangyarihang aura habang nasa daan. May ilang beses pa nga na may ilang malalaking sukat na mabangis na mukhang magical beast na dumaan sa harap nila. Gayunpaman, marahil ito ay dahil si Ziyan ay isang sinaunang Void Dragon. Ang malabong naruroon na dragon na iyon ay maaaring maging dahilan upang maiwasan ng magical beast na ito na humakbang pasulong at makagambala sa kanilang grupo. Naging sanhi ito ng maayos na paglalakbay ng grupo ni Xiaoyan. Isang pares ng mga tao ang nagmamadaling dumaan sa kagubatan bago ihinto ni Xiaoyan ang kanyang mga yapek. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa hilaga at mariing kumunat ang noo. Ano ito? Nagmamadaling tanong ng Little Fairy Doctor nang makita ito. May pumasok na ibang tao. At saka, medyo marami sila. Sabi ni Xiaoyan. Mukhang natuklasan din nila ang pintong bato. Tinaasan ng kilay ni Little Fairy Doctor at sinabing, hindi, galing sila sa ibang direksyon. Mukhang mas marami pang pasukan sa sinaunang gubat na ito kaysa sa kumuha lang. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Agad siyang nagpatuloy. Mukhang kailangan nating maging mas mabilis. Naramdaman ko na, katatapos lang ng mga salita ni Xiaoyan nang biglang bumalandra ang kagalakan sa maliit na mukha ni Ziyan sa harapan. Soul Baby Fruit. Sumikip ang puso ni Xiaoyan habang nagmamadaling nagtanong. Oo, hindi nagkakamali iyon. Mas pamilyar ako kaysa sa iyo pagdating sa pabango ng ganitong uri ng likas na kayamanan. Tumanggo si Ziyan. Hindi siya nag-atubili habang idiniin niya ang kanyang mga daliri sa isang sanga ng puno at mabilis na umangkas. Ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran. Swoosh swoosh. Ang tunog ng lumaragas ang hangin ay patuloy na lumilitaw sa kalaliman ng kagubatan. Dahil sa takot na masundan sila, ang grupo ni Xiaoyan ay lumakas ng husto. Ang kanilang grupo ay random na lumipat sa likod ni Ziyan. Pagkalipas lamang ng 10 minuto ay malumanay na inilapag ni Ziyan sa harap ang kanyang katawan sa harap ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa harapan. Mabilis ding lumapag si Xiaoyan. Sinundan ng kanyang mga mata ang tingin ni Ziyan at nilaybot ang lugar. Pagkatapos nito, tumahimik ito. Isang ligaw na saya na mahirap itago ang bumungad sa kanyang mukha. Ang bagay na lumitaw sa harap ng grupo ni Xiaoyan ay 100 talampakan na malaking lawa.
Ang tubig ng lawa sa loob ay kakaibang linaw. Gayunpaman, hindi makita ng isa ang ibaba sa isang sulyap. Ang gitna ng lawa ay isang maliit na lumulutang na kapirasong lupa. Para lang itong maliit na isla sa gitna ng lawa. Sa isla na iyon ay isang napakakakaibang maliit na puno. Ang maliit na puno ay kulay abo na pilak. Ang mga sanga ng puno nito ay nagkadugtong na parang baging. Ang mga sanga ng punong ito ay bubuo ng kakaibang arko kung saan man ito pinalawak. Kung titingnan ito habang nakatayo mula sa malayo, matutuklasan na ang hugis ng mga halamang ito ay parang isang buntis na may nakaumbok na sinapupunan. May gintong liwanag na umapaw mula sa loob ng tiyan na nabuo ng maraming sanga. Ito talaga ang Soul Baby Demon Tree. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang kakaibang hugis ng halaman na ito at nagsalita sa isang masayang paraan. Ano pa ang hinihintay mo ngayong nahanap mo na? Pumunta ka at kunin mo. Ibinuka ni Xiongzhan ang kanyang bibig at tumawa. Sandali, anumang natural na espiritual na bagay ay magkakaroon ng isang tagapag-alaga na magical beast. Ang Soul Baby Fruit na ito ay isang natatanging kayamanan na nagpapadalisay sa isang kaluluwa. Ito ay nagtataglay din ng mahusay na epekto sa ilang magical beasts. Paano posible na wala itong guardian beast? Si Ziyan, gayunpaman ay umiling. Pagkatapos nito, tumigil ang kanyang mga mata sa lawa. Nakakuyom ang maliit niyang kamao at sinuntok. Isang nakakatakot na hangin ang marahas na hamampes sa ibabaw ng kakulangan at lumikha ng napakalaking butas. Bang! Ibinato lang ang suntok na ito nang biglang bumuo ng napakalaking alon ang kalmadong ibabaw ng lawa. Kaagad, natuklasan ng grupo ni Xiaoyan na may napakalaking anino na mabilis na lumalabas mula sa loob ng lawa. Sa wakas, tumunog ang isang splash at ito ay lumabas sa tubig. Ang napakalaking mga mata nito ay naglalaman ng isang mabangis na kislap habang ito ay nagwawalis sa buong lugar. Ito talaga ang Heaven-reaching Semi-Dragon. Naubos na ito sa labas ng mundo. Hindi sinasadyang nagulat si Ziyan nang makita niya ang napakalaking magical beast na lumabas sa tubig. Tiningnan din ng grupo ni Xiaoyan ang napakalaking nilalang na ito na lumabas sa tubig. Ang bagay na ito ay nagtataglay ng katawan ng isang ahas. Ang mahabang katawan nito ay natatakpan ng berdeng kaliskis. Ang katawan nito ay napakahaba, kaya't ang grupo ni Xiaoyan ay nakikita lamang ang bahagi sa ibabaw ng tubig. Mayroon ding maitim na mahabang sungay sa ulo nito. Ang mahabang sungay ay may ilang mahiwagang simbolo at mayroong isang kulay asol na ilaw na malabo na kumukutitap sa ibabaw nito. Heaven-reaching Semi-Dragon. Ang ganitong uri ng magical beast mula noong sinaunang panahon ay isang bagay na nabasa ni Xiaoyan mula sa ilang sinaunang teksto. Noong sinaunang panahon, ang lakas ng pakikipaglaban ng naturang magical beast ay medyo sikat. Nabalitaan na ang katawan ng Heaven-reaching Semi-Dragon ay may ilang Dragon Tribe bloodline na dumadaloy sa loob nito. Kung maaari nitong hugasan at pinuhin ito pati na rin makaranas ng maraming kidlat na kapigatian, maaaring ito ay maaaring mag-evolve sa isang tunay na Ancient Void Dragon na pag-iral. Hindi inaasahan na makikita pa rin natin ang Heaven-reaching Semi-Dragon dito. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Ziyan. Tumango ang huli at sinabing, "Hayaan mo na ako." Ang lakas nitong Heaven-reaching Semi-Dragon ay nasa tuktok ng rank 7. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa bloodline at pisikal na katawan nito, maaari pa itong lumaban sa isang elite na Daozun. Bagamat kayang tapusin ito ng grupo ni Xiaoyan, natural na ito ang pinakamahusay kung hindi nila kailangang lumaban. Kung ang beast instincts ng taong ito ay mailabas sa panahon ng labanan at masira ang Soul Baby Fruit, talagang mapupunta sila sa isang sitwasyon kung saan wala silang mapupuntahan na iyakan. Tumalon pababa si Ziyan mula sa sanga ng puno at marahang dumaong sa lawa. Kumalat ang lilang liwanag mula sa kanyang katawan at naging isang 10 talampakan na malaking Purple Light Dragon. Ang Purple Dragon na ito ay umungal patungo sa langit nang ito ay lumitaw. Kahit na ang lilang dragon ay maliit sa laki, ito ay isang tunay na Ancient Void Dragon. Iyon ang pinakamataas na pag-iral sa loob ng Magical Beast World. Bukod pa rito, ang Heaven-reaching Semi-Dragon ay nagtataglay ng katulad na bloodline dito. Ang ganitong uri ng dragon ay malinaw na napakatindi.
Sa ilalim ng mababang dagandong ng Purple Dragon, unti-unti ding binawi ang bangis sa mga mata ng Heaven Rachel Semi-Dragon. Ang napakalaking katawan nito ay dahan-dahang lumiit pabalik sa tubig. Ang napakalaking ulong iyon ay lumipat patungo kay Ziyan sa napakaamong alagang hayop. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Xiaoyan nang makita nila ito. Tinapik ni Ziyan ang ulo ng Heaven Rachel Semi-Dragon bago itinuro ang Soul Baby Tree sa gitna ng lawa. Nagulat sandali ang Heaven Rachel Semi-Dragon na iyon matapos makita ang direksyon na itinuro ni Ziyan. Ang mga mata nito ay may isang tao na parang ayaw na lumalabas dito. Pinoprotektahan nito ang Soul Baby Fruit sa loob ng napakaraming taon. Natural, ayaw nitong ibigay na lang ito sa iba. Gayunpaman, ang bloodline pressure na ibinubuga mula sa katawan ni Ziyan ay naging dahilan upang hindi ito makalaban. Sa isang iglap, maaari lamang itong masiraan ng loob at mukhang nakakaawa. Maaari ba natin itong bigyan ng kompensasyon? Nakakaawa talaga. Lamambat ang puso ni Ziyan nang makita ang ganitong paraan ng Heaven Rachel Semi-Dragon. Lumingon siya at tinanong si Xiaoyan. Bumaba ang figure ni Xiaoyan at lumapag sa tabi ni Ziyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa Heaven Rachel Semi-Dragon at sinabi. Ikinalulungkot ko talaga. Sa orihinal, hindi ko nais na mangagaw ng isang bagay na gusto mo ngunit ang Soul Baby Fruit ay talagang napakahalaga sa amin. Ang ganitong uri ng kakaibang kayamanan ay maaaring may malaking pakinabang sa kaluluwa ng isang tao ngunit ang pangunahing aspeto na ang isang magical beast na tren ay ang pisikal na katawan. Ang mga uri ng pagkakaroon ng dalawang gamot na may ganoong kalakasan ay ang epekto ng pagkakaroon ng dalawang gamot na malakas. May nakakapagpadalisay na epekto sa isang pisikal na katawan ng magical beast. Bukod dito, ang iyong katawan ay naglalaman ng sinaunang linya ng dugo ng dragon. Agad na nagningning ang mga mata ng Heaven Rachel Semi-Dragon nang marinig ang mga salitang body transformation grass. Saka lang ito biglang tumango sa malaki nitong ulo. Tahimik na nakahinga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso nang makita ito. Nagmamadali niyang inilabas ang mga medicinal pills at isang jade box. Ang Heaven Rachel Semi-Dragon ay sinipsip gamit ang malaking bibig nito at nilunok silang lahat sa tiyan nito. Sa wakas ay nasiyahan ito sa kabayarang ito. Ginalaw nito ang napakalaking katawan at pumasok sa malalalim na bahagi ng lawa habang nagdudulot ng ilang alon. Matapos marahan na magpadala kasama ang malaking lalaki na ito, iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay patungo kay Ziyan sa gilid. Ang kanyang katawan pagkatapos ay gumalaw at siya ay lumitaw sa isla sa gitna ng lawa. Nang tumayo siya sa tabi ng Soul Baby Demon Tree, napagtanto ni Xiaoyan na ang dalawang gintong prutas na kasing laki ng kamao ay nakasabit sa loob ng tiyan ng buntis na parang mga sanga ng puno. Ang mga prutas ay lumitaw tulad ng isang matangkad na tao tulad ng sanggol. Isang malabo na bango ang kumalat mula dito, na naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng kaluluwa sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Mabilis na alisin ang bagay. Ang tunog ng magical beast na dagandong sa loob ng kagubatan na ito ay nagiging siksikan na. Tila napakaraming tao ang pumasok. Nagmamadali rin ang grupo ng Little Fairy Doctor sa isla sa gitna at nagudyok. Tumango si Xiaoyan. Pinutol niya ang isang makapal na sanga ng Soul Baby Demon Tree bago mabilis na gumawa ng medyo magaspang na kahon na gawa sa kahoy. Ang Soul Baby Fruit na ito ay sobrang misteryoso. Hindi ito maaaring panatilihin gamit ang anumang iba pang mga materyales. Kung hindi, ito ay unti-unting sisingaw. Ang tanging bagay na maaaring maglaman nito ay ang sanga ng puno ng demonyo. Sa matagumpay na paglikha ng isang kahoy na kahon, maingat na pinutol ni Xiaoyan ang maraming sanga. Pagkatapos nito, pinutol niya ang dalawang sanga ng puno na may hawak ng Soul Baby Fruit at maingat na inilagay sa kahon na gawa sa kahoy. Pinisil niya ang kanyang kamay at inilagay iyon sa kanyang storage ring. Sa wakas ay nakuha na natin ang Soul Baby Fruit. Lumitaw ang puso ni Xiaoyan na parang naibsan ng mabigat na bato sa sandaling itago niya ang Soul Baby Fruit sa kanyang storage ring. Sa wakas ay natapos na niya ang kanyang misyon. Siguradong mababawi ni Yao Lao ang kanyang pinakamataas na lakas sa pagkakataong ito. Tara na.
Si Xiaoyan ay nagpaplanong umalis kaagad pagkatapos mapanatili ang Soul Baby Fruit nang matuklasan niyang si Ziyan sa tabi niya ay nakatitig sa mas malalim pang bahagi ng kagubatan sa gulat na paraan. Natigilan siya nang magtanong. Ano ito? May tumatawag sa akin. Ang mga mata ni Ziyan ay naging bahagyang pagkawala at malabo sa sandaling ito. Ang ganoong pakiramdam ay tila nagmula sa kanyang kadugo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1247. Pinagmulang prutas ng Dragon Phoenix. Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito ni Ziyan. Sinundan nila siya ng tingin at tumingin sa lugar kung saan siya nakatingin. Gayunpaman, ang tanging nakikita nila ay isang walang katapusang kagubatan. Walang kahit katiting na kakaibang palatandaan sa lugar na iyon. Inihayag ni Xiaoyan ang isang pagpapahayag ng malalim na pag-iisip. Imposibleng biglang magkaroon ng ganoong pakiramdam si Ziyan. Ang huli ay isang sinaunang Void Dragon. Kalimutan ang tungkol sa kanya, malamang na kahit si Yao Lao ay hindi talaga naiintindihan ang ganoong uri ng misteryosong pag-iral. Para sa ganoong uri ng mahiwagang pagpapatawag na binanggit ni Ziyan, marahil ito ay isang bagay na siya lamang ang nakadarama. Ano ang dapat nating gawin? Ang tunog ng magical beast na dagandong sa loob ng sinaunang gubat na ito ay lalong nagiging malapit sa isa't isa. Tila napakaraming eksperto ang naakit sa lugar na ito. Tumingin ang Little Fairy Doctor kay Xiaoyan at sinabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Sinulyapan niya si Ziyan, na ang mga mata ay nanatiling nakatutok sa malalalim na bahagi ng kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay marahas siyang tumango at nagsalita sa malalim na boses. Tara na at tingnan natin. Dahil nakapasok tayo sa isang bundok ng kayamanan, natural na dapat nating masaksihan ang isang tunay na kayamanan. Ang ibang mga naghahanap ng kayamanan ay hindi nakakapigil sa kapangyarihan ng isang dragon. Hindi madali para sa kanila na matagumpay na pumasok. Mayroon pa tayong sapat na oras. Isang ngiti ang lumitaw sa maliit na mukha ni Ziyan, na patuloy na nakatitig, matapos makitang tumango si Xiaoyan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ang nanguna sa pagtakbo sa malalalim na bahagi ng kagubatan. Nagmamadaling sumunod ang grupo ni Xiaoyan nang makita ito. Ang magical beast aura sa kagubatan sa likod ng lawa ay walang alinlangan na mas mabangis pa kaysa sa mga nasa labas. Mayroong kahit na ilang aura na naging dahilan upang ipakita ng grupo ni Xiaoyan ang isang solemne na ekspresyon. Mapalad na mayroong kapangyarihan ng dragon ni Ziyan bilang isang pagpigil. Bagamat naramdaman din ng mga aura na iyon ang grupo ni Xiaoyan, halatang unti-unti silang umatras pagkatapos mag-alinlangan. Sa kanilang mga alaala, ang mga may-ari ng ganitong uri ng dragon ay maaaring lahat ay lubhang mahirap na pag-iral. Pinakamabuting iwasan ang pagpukaw sa kanila kung maaari nila. Siyempre, ang mga hayop na ito na nanatili sa sinaunang kagubatan na ito sa hindi kilalang tagal ng panahon, ay nabigong maramdaman na ang may-ari ng dragon na ito ay isang bata lamang na ancient void dragon. Gayunpaman, ang grupo ni Xiaoyan ay maswerte na hindi nakatagpo ng maraming sagabal sa loob ng malalalim na rehiyong ito ng kagubatan kung saan nakatago ang panganib sa paligid. Kaya naman, pagkatapos ng halos 10 minutong paglibot dito, dahan-dahang bumaba ang bilis ng kanilang grupo. Ang nakapaligid na aura ay ganap na nawala. Biglang may naramdaman ang Little Fairy Doctor nang pumasok sila sa isang partikular na rehiyon at mahina siyang nagkomento. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Matapos maramdaman saglit ang lugar, talagang natuklasan niya na ang napakalaking aura na naramdaman niya kanina ay talagang ganap na nawala. Anong nangyari? Napakunot din ng noo si Tian Wu Zunzi. Isang maingat na ekspresyon din ang bumungad sa kanyang mukha. Kung ang isa ay pabaya sa lugar na ito, malamang na ang isang tao ay maaari lamang manatili sa lugar na ito bilang pataba ng gamot. Hindi na kailangang mag-alala. Ang lugar na ito ay sentro na ng sinaunang kagubatan. Mahinang sabi ni Ziyan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang lugar sa unahan. Ang lugar na iyon ay isang patag na lupain. Walang kakaiba sa malagang berdeng damong iyon. Nagdulot ito ng kaunting pagtataka sa grupo ni Xiaoyan. Ito ba ang lugar na nagpatawag kay Ziyan?
Bumaba si Zian mula sa isang sanga ng puno at dahan-dahan siyang humakbang ng higit sa 100 hakbang sa lupa. Pagkatapos nito, seryoso ang kanyang maliit na mukha habang iniabot ang kanyang maliit na kamay. Nang madikit ang kanyang maliit na kamay sa bakanteng espasyo kalahating talampakan mula sa lupa, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa kung saan. Napatingin ang grupo ni Xiaoyan sa gintong liwanag na biglang lumitaw. May ilang pagtataka ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang gininto ang liwanag na ito ay naging isang baligtad na hugis ng mangkok. Ang ibaba at itaas ay bilog. Ang laki nito ay 100 lampas talampakan ang diametro. Bagamat nakakasilaw ang gininto ang liwanag, natatakpan ito ng maraming makapal na mga puno. Maliban kung malapit ang isa, kung hindi, imposibleng matuklasan ito. Ano ito? Kumislap din ang grupo ni Xiaoyan at lumitaw sa tabi ni Zian. Napatingin sila sa golden light barrier sa harap at isang mataimtim na ekspresyon ang tumakip sa kanilang mga mata. Nararamdaman nila ang isang uri ng presyon mula sa mahiwagang golden light barrier na ito. Ang ganitong uri ng panggigipit ay nagbigay daan sa kanila na maunawaan na kahit na silang lahat ay magkapit-bisig, malamang na hindi nila masisira itong kakaibang gininto ang liwanag na hadlang. Ito ay isang harang na espiritual na harang. Tanging isang magical beast na may napakalakas na lakas noong ito ay nabubuhay pa ang maaaring bumuo ng isang harang na espiritu ng hayop at magagawa lamang ito kapag malapit na itong mamatay. Ang maliit na kamay ni Zian ay marahang hinaplos ang light barrier. Isang uri ng mahinang kalungkutan ang nasa mukha niya. Natahimik si Xiaoyan. Dahil ang bagay na ito ay tumatawag kay Zian, nangangahulugan ito na ang may-ari ng beast spiritual barrier na ito ay malamang na mula sa Ancient Void Dragon Tribe. May mali. Hinawakan ni Zian ang light barrier. Ang kanyang maliit na mukha ay biglang nagbago habang sinabi niya. Ang harang na espiritual na hadlang na ito ay hindi lamang may amoy ng Ancient Void Dragon ngunit tila may kaunti Heaven Demon Phoenix scent. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pabango ay mas dalisay kaysa sa kasalukuyang tribo ng Heaven Demon Phoenix. Nagkatinginan ang grupo ni Xiaoyan nang marinig ito. Maaaring may namatay din sa lugar na ito mula sa sinaunang tribo ng Heaven Demon Phoenix. Hindi mo ba malalaman kung bubuksan mo at titingnan mo? Si Xiongzhan sa gilid ay hinimas ang kanyang ulo at sinabi. Bahagyang tumanggaw si Zian. Dahil pumunta siya rito, kailangan niyang pumasok at tingnan. Agad niyang kinagat ang maselang daliri. Isang patak ng gininto ang dilaw na dugo ang lumitaw. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang daliri sa beast spiritual barrier bago gumuhit ng gintong dilaw na marka ng dugo. Tanging ang mga may katulad na linya ng dugo ang makakapagbukas ng ganitong uri ng harang na espiritual na harang. Kasunod ng pagguhit ng gininto ang dilaw na marka ng dugo, ang lugar kung saan ang marka ay mabilis na nag-iba-iba. Kaagad, ang gininto ang liwanag na hadlang ay umaalon at ang isang gininto ang liwanag na basag na linya ay dahan-daang napunit at nabuo. Tara na. Ikanaway ni Zian ang kanyang kamay nang makita ito. Pumasok siya. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumunod din ang grupo ni Xiaoyan sa likod niya. Matapos makapasok ang huling tao sa harang na espiritual na halimaw, muling nagiba-iba ang gintong liwanag na iyon at mabilis na nawala ang crackline. Nasilaw ang grupo ni Xiaoyan nang makapasok sila sa beast spiritual barrier. Halos agad na nawala ang lunti ang kagubatan. Pinalitan ito ng isang tiwangwang na kapatagan. Medyo malaki ang sukat ng kapatagang ito. Ito ay natatakpan ng matingkad na pulang buhangin na tila kinulayan ng sariwang dugo. Paminsan-minsan ay may ilang maputlang puting bato na kulay alikabok sa gitna ng maliwanag na pamumula. Nang tumingin sila sa malayo, nakita ng lahat na mayroong 1,000 talampakan na malaking altar na bato na matatagpuan sa gitna ng kapatagan. Ang isang hindi malinaw na pressure ay tumagos mula sa altar, na naging dahilan upang ang Dao Qi sa loob ng katawan ng grupo ni Xiaoyan ay naging tamad. Nakakatakot na pressure. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Xiaoyan sa isa't isa. Kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng kabilang partido. Ang pressure lamang ay maaaring maging dahilan upang sila ay nasa ganoong kondisyon. Gaano katikat ang mayari ng panggigipit? Ang mga mata ni Zian ay direktang nakatutok sa napakalaking batong altar na iyon sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito.
Saglit siyang nag-isip bago dahan-dahang damikit ang kanyang mga daliri sa lupa. Pagkatapos nito, lumipad siya patungo sa altar. Sa ugali niya, parang hindi siya apektado ng ganitong pressure. Nagmamadaling sumunod ang grupo ni Xiaoyan nang makita nila itong aksyon ni Ziyan. Ilang sandali pa, tuluyan na silang nakarating sa itaas ng malaking batong altar. Isang sinaunang pakiramdam ang Bum-a-Lot sa kanila nang malapit ng makipag-ugnayan sa napakalaking batong altar na ito. Naging dahilan ito upang muling ayusin ng grupo ni Xiaoyan ang kanilang mga emosyon. Ang grupo ni Xiaoyan ay nakatayo sa gitna ng altar. Pagtingin sa itaas mula sa lugar na ito, nakita nila ang isang lipad ng berdeng hagdan na bato na umaabot hanggang sa dulo. Nagulat ang mga mata ni Ziyan habang nakatingin sa dulo ng hagdan ng bato. Tila lalong lumakas ang summoning feeling na iyon. Ho! Marahang bumuga ng hangin si Ziyan. Ang kanyang maliit na mukha ay naging hindi pangkaraniwang seryoso. Natapakan ang kanyang paa sa lupa at nag-transform siya sa isang magaan na figure na nagmamadaling umakyat sa hagdan ng bato sa parang kidlat bago lumitaw sa dulo ng altar. Sumunod ang grupo ni Xiaoyan sa likuran. Pagdating nila sa harap ng altar, nakita nila ang hindi kapanipaniwalang nakatulala na mukha ni Ziyan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa ibabaw, tanging upang makita na mayroong isang gininto ang lilang bato na plataporma sa gitna ng altar. Isang kalahating talampakang malaking uka ang naruroon sa itaas ng hagdan ng bato. Sa sandaling ito, isang maliit na panla ng puno ang nagsisimulang tumubo mula sa loob ng platapormang bato. Ang tatlong panla ay kasing kapal lamang ng hinlalaki ngunit lumiliko ito na parang isang napakalaking dragon. Ang tuktok ng maliit na panla ng puno ay nakasabit ng isang prutas. Ang prutas na ito ay kasing laki ng isang palad. Pareho itong kulay ginto at lila. Kung ang isa ay maingat na pagmasdan ito, ang isa ay maaaring matuklasan na ang gininto ang kalahati ay umiikot at umiikot, na lumilitaw tulad ng isang pinaliit na bersyon ng isang ancient void dragon. Ang isa pang lilang kalahati ay sumasayaw na may mga nakabukang pakpak. Isang phoenix. Tama yan. Isa talaga itong Heaven Demon Phoenix. Bagamat ito ay medyo naiiba sa drawing na nakita ni Xiaoyan ngunit ang kabuoang hugis ay makikilala pa rin ni Xiaoyan. Isang prutas na nabuo ng Ancient Void Dragon at ng Heaven Demon Phoenix. Nagkatinginan ang grupo ni Xiaoyan matapos tingnan ang napakahiwagang prutas na ito. Lahat sila ay nasa kawalan. Kahit na sa kakayahan ni Xiaoyan na kilalanin ang gamot, hindi pa niya narinig na mayroon talagang kakaibang kayamanan sa mundong ito. Mukhang ang pressure ay ibinubuga mula sa loob ng prutas. Mahinang komento ni Little Fairy Doctor. Bakas din sa boses niya ang hindi makapaniwala. Nayanig din ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Noon lang niya natuklasan na ang pressure na tumagos sa lugar na ito ay talagang ibinubuga mula sa loob nitong Dragon Phoenix Fruit, na may kakaibang panlabas na anyo. Ito ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Ito ay umiiral lamang sa loob ng ilan sa mga sinaunang aklat ng sinaunang Dragon Tribe. Ang Phoenix na iyon ay hindi rin isang Heaven Demon Phoenix. Sa halip, ito ang kanilang ninuno. Ang Ancient Heaven Phoenix. Ang ganitong uri ng prutas ay nangangailangan ng pagsipsip ng life force mula sa isang Ancient Void Dragon at isang Ancient Heaven Phoenix para magkaroon ng isang record ng dragon, kahit na ang porsyento ng dragon na ito ay ipinanganak. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay lumitaw lamang ng 5 beses. Ito ang ika-6 na beses. Nagulat ang mga mata ni Ziyan habang nakatingin sa Dragon Phoenix Origin Fruit na tunay na umiiral lamang sa mga alamat. Ilang sandali pa, bigla siyang napalingon. Tumayo siya sa tuktok ng altar at tumingin pababa sa malawak na kapatagan mula sa itaas. Noon lamang niya natuklasan na ang maputlang puting kulay sa gitna ng matingkad na pulang putik ay malabong nakabalangkas sa isang napakalaking dragon at kalansay ng Heaven Phoenix. Isang Ancient Void Dragon at isang Ancient Heaven Phoenix ang aktwal na namatay na magkasama sa mismong lugar na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1248. Huang Zuan. Ang mga malalaking kalansay ay konektado sa ulo ng isa na humipo sa buntot ng isa, nagkataon na bumubuo ng isang pabilog na loop na nakapalibot sa kapatagang ito. Ang napakalaking batong altar na ito ay nagkataon na nasa gitna ng bilog na ito.
Habang ang mga mata ni Ziyan ay pinagmamasdan ang mga buto sa ibaba na may pagkabigla, napansin din ng grupo ni Xiaoyan ang puntong ito. Agad silang nakalanghap ng malamig na hangin. Nagsimulang lumabas ang kanilang boses ng sunod-sunod. Sinaunang Void Dragon. Sinaunang Langit Phoenix. Ang ultimate magical beast na ito na karaniwang umiral lamang sa mga alamat ay talagang lumitaw sa ganitong uri ng lugar. Bagaman sila ay isang hanay lamang ng mga buto, ito ay sapat na upang maging sanhi ng pagyanig ng puso ng isang tao. Hindi nakakagulat na ipinanganak ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Isang Ancient Void Dragon at isang Ancient Heavenly Phoenix ang talagang namatay dito. Ungol ni Xiaoyan. Ang Ancient Void Dragon at ang Ancient Heavenly Phoenix ay ang lahat ng ultimate existence sa loob ng Magical Beast World. Gayunpaman, ang dalawa ay ganap na walang kapantay. Maglalaban sila saan man sila magkita. Sa tingin ko silang dalawa ay namamatay sa lugar na ito dahil sa mga pinsala pagkatapos makaranas ng isang malaking labanan. Binuka ni Ziyan ang kanyang bibig at sinabi. Gayunpaman, ang life force ng Ancient Heavenly Phoenix ay malinaw na mas mababa kaysa sa Ancient Void Dragon. Kung hindi, ang Heaven Phoenix Aura ang dapat na nangingibabaw sa Beast Spiritual Barrier na ito. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Tumingin siya kay Ziyan at nagtanong. Ano ang plano mong gawin ngayon? Ang tinatawag na Dragon Phoenix Origin Fruit na ito ay halatang napakahalagang bagay. Ito ay isang bagay na hindi pa narinig ni Xiaoyan sa kabila ng kanyang karanasan. Kaya naman, hindi rin niya alam kung ano ang dapat gawin ngayon. Dapat ko talagang dalhin ang Dragon Phoenix Origin Fruit na ito. Kung hindi, sakaling makuha ito ng Heaven Demon Phoenix, magagawa nilang mag-evolve sa isang tunay na ultimate beast na may parehong bloodline ng Dragon at Phoenix. Sa oras na iyon, ang Ancient Void Dragon Tribe ay babantaan. Seryoso ang maliit na mukha ni Ziyan habang nagsasalita. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Halatang masama ang pakikitungo niya sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kung mas malakas ang lakas ng huli, mas magiging masama ito sa kanya. Kunin mo na dali. Tumango si Ziyan. Mabilis siyang tumalikod at akmang kikilos nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Naramdaman niya ang isang matinding ripple na biglang nabuo sa espasyong ito. Maya-maya pa, maraming aura ang sabay na pumasok dito. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay natural na naramdaman din ng grupo ni Xiaoyan. Kaagad, sinundan ng kanilang mga mata ang pinanggalingan ng pagbabago-bago at tumingin sa paligid. Lumubog ang kanilang mga puso. Binuksan ang isang crack line sa harang na espiritual na halimaw. Kaagad, isang grupo ng mga tao ang marahas na sumugod. Kung titingnan sila ng mabuti, nakakagulat na sila ay mga miyembro ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Si Feng Qing'er at ang iba pa, na pumasok sa lugar na ito, ay nagpunas ng medyo nawawalang mga mata sa kanilang paligid. Pagkatapos nito, ang kanilang mga mata ay napahinto sa altar sa gitna ng kapatagan. Dahil sa kasalukuyang nasa taas sila ng hangin, agad nilang nasalayan ang nakakasilaw na kakaibang prutas sa altar. Agad na naging mapurol ang mga ekspresyon nila. Origin Dragon Phoenix Fruit. Ang kapuruhan ay tumagal ng isang iglap bago ang isang hiyawan na puno ng labis na pagkabigla ay biglang umalangaw-ngaw sa lugar. Ang ekspresyon ng puting buhok na lalaki sa tabi ni Feng Qing'er ay biglang nagbago nang marinig ang sigaw na ito. Gulat na gulat ang mga mata niya habang nakatingin sa taas ng altar. Isang napakaligaw at marahas na mainit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Matapos marinig ang sigaw ni Feng Qing'er, nanlamig ang maliit na mukha ni Ziyan habang binawi niya ang kanyang kamay. Ang pagtatangkang alisin ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay nangangailangan ng isang komplikadong pamamaraan. Kung hindi nila pinaalis ang mga hindi gustong bisitang ito, malamang na hindi niya mahinahon na alisin ang prutas. Ho! Marahan ding bamantong hininga si Xiaoyan. Tumingin ang kanyang mga mata sa grupong pumasok at mahinang nagsabi. Maghandang lumaban. Malinaw na alam ng puso ni Xiaoyan na dahil nakilala rin ng grupo ni Feng Qing'er ang Dragon Phoenix Origin Fruit, tiyak na hindi nila ito madaling isuko. Hindi maiiwasan ang madugong labanan. Dahan-dahan ding tumango ang lahat ng marinig ito. Pinunasan ni Xiongzhan ang kanyang malaking kamao,
Ibinuka ang kanyang bibig at tumawa ng malakas. Ganon din. Marahil ay dahil sa bloodline sa aking katawan ngunit ang matandang ito ay nakikita rin ang mga taong ibon na ito bilang lubhang hindi kasiya siya. Xiaoyan, dalhin kaagad ang iyong mga tao at umalis sa altar. Kung hindi, lahat kayo ay ililibing dito ngayon. Ang mga mata ni Feng Chang'er ay malamig at matalas habang siya ay sumisigaw sa malalim na boses. Sinulyapan siya ni Xiaoyan bago tuluyang hindi pinansin. Nilaybot ng kanyang mga mata ang grupo ng kabilang partido at hindi sinasadyang bahagyang sumimangot. Ang grupo nila ay hindi lamang nagkaroon ng Lei Zunzi mula sa Wind Lightning Pavilion kundi naroon din ang mga pinuno ng tribo ng tribong Great Earth Tiger at ang Silver Moon Wolf na nakilala ni Xiaoyan sa tuktok ng bundok noon. Ang dalawang taong ito ay tunay ding two-star daw Zun. Bukod dito, maliban sa dalawang taong ito, nandoon din ang lalaking maputi ang buhok at isang matanda na nakasuot ng itim. Nakilala na ni Xiaoyan ang una at ngayon lang niya natuklasan ang huli. Gayunpaman, ang lakas ng elder na ito ay malinaw na medyo malakas. Ang nakatagong aura na iyon ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa iba. Sa ganitong paraan, ang grupo lang nila ay magkakaroon ng 5 eksperto sa klase ng Dao Zun. Ang lineup na ito ay maaaring ituring na nakakatakot. 5 Dao Zun. Marahang hinimas ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Nagbilang siya ng kaunti bago nakahinga ng maluwag. Talagang medyo malakas ang lineup na ito ngunit kung idinagdag ng kanyang panig ang Sky Demon Puppet at ang 10 puppet na nakuha lang niya, mahaharangan nila ang 6 na Dao Zun. Bagamat ang kabilang partido ay nagtataglay pa rin ng maraming eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Zhang, hindi sila itinuring na matimbang. Bata, ang yabang mo talaga. Kung may gusto kang agawin, lagpasan mo muna itong matandang ito. Tumawa ng malakas si Xiongzhan. Nagpakawala siya ng dagandong patungo sa langit at mabilis na namamaga ang kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay naging isang 10 metrong taas na malaking tao. Agad na kumalat ang isang mabangis na aura, na naging dahilan upang magkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng ilan sa mga eksperto sa ibaba ng klase ng Dao Zun. Kaya ito ay isang ancient dragon bear. Talagang naglakas loob kang kumilos ng mayabang sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa isang maliit na linya ng dugo ng dragon. Talagang labis mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang lalaking may puting buhok ay bahagyang sumulyap sa malaking Xiongzhan at malamig na tumawa. Ano ang tungkol dito? Kakarinig pa lang ng malamig na boses ng ang Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi ay humakbang pasulong sa pagsasanib. Nagpakita sila sa himpapawid malayo sa altar. Ang malawak at makapangyarihang aura ng pagiging nasa tuktok ng 3 bituin na klase ng Dao Zun ay nawala ng walang pigil, na naging dahilan upang bahagyang mag-iba-iba ang buong espasyong ito. Sa tingin mo ba ay walang mga Dao Zun ang side namin? Nang makita ito, si Lei Zunzi ay nagpakawala ng malamig na tawa. Siya ay humakbang pasulong kasama ang mga pinuno ng tribo ng Great Earth Tiger at ang mga tribo ng Silver Moon Wolf. Ang maringal na aura ay kumalat sa paraang walang kompromiso. Sa isang iglap, ang kapaligiran ng buong lugar na ito ay naging lubhang tense. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Sinulyapan niya ang mabangis na aura ng grupo ni Lei Zunzi. Pagkatapos nito, iniflick niya ang kanyang daliri at lumitaw ang Dark Golden Sky Demon Puppet. Kasunod nito ay muli niyang ikanaway ang kanyang kamay. 10 Earth Demon Puppet ang lumitaw sa himpapawid. Ang ginto at pilak na liwanag ay nag-cross sa isa't isa, na naging dahilan upang makaramdam ng kaunting kirot sa mata. Kakalabas lang ng 11 puppet nang ang mga mukha ng grupo ni Lei Zunzi ay hindi sinasadyang kumunat ang noo. Ang lakas ng 10 pape ay isang bagay na personal nilang nasaksihan bago ipasok ang mga labi. Ang kombinasyon ng 10 pape na iyon ay maaaring lumaban sa isang 2-star Dao Zun. Ngayon, titingnan ko kung sino ang maaaring umagaw ng bagay mula sa altar na ito. Unti-unting umangat ang figure ni Xiaoyan sa hangin. Ang lilang kayumangging apoy ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Kaagad, nagtipon ito sa hangin sa itaas niya at bumuo ng isang malaking dragon na apoy. Ang dagandong ng dragon na apoy ay yumanig sa buong lugar.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Feng Chang'er nang maramdaman niya ang hindi pangkaraniwang makapangyarihang aura ni Xiaoyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. May ayaw tanggapin ito sa mga mata niya. Noong nakilala niya si Xiaoyan noon, ang huli ay ganap na hindi may kumpara sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos lamang na hindi siya nakilala sa loob ng ilang taon, inihagis na siya ng huli sa kanyang likuran. Kumalat sa kalangitan ang sunod-sunod na alon ng malawak at makapangyarihang aura. Ang aura ng halos 10 piling Daozun ay sumabog sa parehong oras. Ang kagilahil-alas na eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng ilan sa mga eksperto ng Wind Lightning Pavilion. Hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng eksena. Nakatitig kay Xiaoyan sa himpapawid ang nagyayelong mga mata ng lalaking may puting buhok. Kung titingnan sa mga tuntunin ng aura lamang, ang kanilang panig ay malinaw na medyo dahado. Maaaring hindi marami ang grupo ni Xiaoyan ngunit lahat ng kanilang mga aura ay napakalakas. Napakahirap na makitungo sa kanila. Elder Wang Zuan, mukhang maaari ka lang naming anyayahan sa pagkakataong ito. Nakahinga ng malalim ng hangin ang lalaking may puting buhok. Ang kanyang mga mata ay biglang lumingon sa matandang lalaking nakasuot ng itim, na sa huli ay hindi pa nakapagsalita ng kahit isang salita, at nagsalita ng magalang. Oo. Malumanay na tumango ang nakatatandang itim na robe. Nakatingin ang kanyang mga mata sa malayong tuktok ng altar. Ang malalalim niyang mga mata ay naglalaman ng nagninangas na init na tumatalon sa loob. Bamulong siya. Dragon Phoenix Origin Fruit. Hihihi. Tila talagang nais ng langit na pagpalain ang aming tribo. Talagang nakilala namin ang isang maalamat na misteryosong bagay sa ganoong lugar. Dahan-daang humakbang pasulong ng ilang hakbang ang matandang nakasuot ng itim na damit pagkatapos ng kanyang pagtawa. Pagkatapos niyang humakbang pasulong, biglang sumikat ang malabong aura. Sa oras na gawin niya ang kanyang ikaapat na hakbang, ang kanyang aura ay talagang lumampas sa antas ng 5-star Daozun. Nakababatang henerasyon, ang matandang ito ay maaari pa ring payagan ang lahat sa inyo na iwanan ng buhay kung aalis kayo ngayon. Ang mahinang boses ng matandang itim na damit ay parang galit na kulog ng langit. Niyanig nito ang buong espasyo hanggang sa manginig. 5-star Daozun. Medyo pangit ang ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan habang nakatitig sila sa nakaitim na nakadamit na elder na ito. Bahagyang lumubog ang kanilang mga puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tila hindi nakikitang matandang ito ay talagang magiging pinakamalakas sa mga mula sa grupo ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Hindi katakataka na si Feng Chang'er ay may ganoong tiwala. Ang matandang ito ay napakalalim na nagtago. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang kumunot ang noo ni Tian Wu Zunzi. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa loob ng klase ng Daozun ay napakahusay. Itong si Wang Zuan ay binaligtad ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng paghahayag ng kanyang sarili. Ano pa ang magagawa natin? Kahit na kailangan nating sirain ang ganitong uri ng misteryosong bagay, hindi natin ito dapat iwanan para sa kanila. Malamig na tumawa si Xiaoyan at sinabing, bukod dito, isang 5-star Daozun lang ang walang kwalifikasyon para pilitin akong bumalik. Ang huling pangungusap ni Xiaoyan ay hindi na itago sa anumang paraan. Direkta itong kumalat sa pamamagitan ng sinasabayan ng mabangis na hangin. Matigas ang ulo na kapwa. Kung ganoon, manatili ka lang dito. Umiling ang matanda na nakasuot ng itim na damit. Ang patay na punong iyon na parang mukha niya ay unti-unting naging malamig. Sa lakas ng kanyang 5-star Daozun, sapat na para sa kanya na hindi pansinin ang lahat ng naruroon. Bagamat ayaw niyang lumaban, hindi siya masisisi ng kabilang partido sa pagiging mabisyo dahil tinatanggihan nila ang kanyang mabait na alok. Atake, huwag iwanan ang sinuman sa kanila na buhay. Ang siksik na boses ng matandang nakasuot ng itim na damit ay naging dahilan upang ang buong lugar na ito ay mapuno ng isang napakalaking aura na nakamamatay. Battle Through the Heavens. Kabanata 1249. Heaven Phoenix Ancestral Soul. Ang mga mata ng grupo ni Lei Zunjie ay agad na nagsiwalat ng matinding kislap nang marinig nila ang makapal na mga salita ng matandang nakasuot ng itim na damit. Ipaubaya ang matandang itim na nakasuot ng damit sa Sky Demon Puppet.
Lumakas din ang lamig sa mga mata ni Lindong. Ang pinaka-problema na taong haharapin sa kabilang partido ay ang matandang lalaking nakasuot ng itim. Hanggat pinasuko nila siya, ang iba ay hindi karapat-dapat sa kanilang pag-aalala. Nakabuo si Xiaoyan ng isang misteryosong selyo ng kamay pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Kumalat din ang spiritual strength sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kasunod ng pagkalat ng kanyang spiritual strength, ang 10 Earth Demon Puppet sa himpapawid ay inilipat din ang kanilang mga yapak. Sa loob ng maikling pagpikit ng mata, nabuo na naman ang porma sayon na nakadisplay kanina sa labas ng malaking bulwagan. Ang ganitong uri ng porma sayon ay lubhang mahiwaga. Maaari itong pansamantalang magdagdag ng lakas ng iba pang mga puppet sa gitna ng formation. Sa kabutihang palad, matagumpay ding nakuha ni Xiaoyan ang sikreto ng ganitong uri ng porma sayon noong nakuha niya ang kontrol sa mga puppet na ito. Kaya naman, hindi siya natarante ng gamitin ito. Ha! Isang sigaw ang lumabas mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Gumalaw ang Sky Demon Puppet at sumugod sa formation. Kaagad, ang maliwanag na pilak na liwanag ay lumabas mula sa loob ng 10 puppet at patuloy na dumaloy patungo sa Sky Demon Puppet sa gitna nila. Atake! Ang ekspresyon ng nakaitim na nakasuot na elder ay hindi sinasadyang lumubog nang makita niya ang pagkilos na ito ni Lindong. Nasaksihan din niya ang kakaibang porma sayon ng papel na ito kanina. Agad siyang nagpakawala ng malakas na sigaw. Malakas ding tumango si Lei Zunzi at ang iba nang marinig ito. Ang kanilang mga paa ay nakatapak sa lupa at ang kanilang mga katawan ay nag-transform sa maraming mga light figure na sumugod patungo sa altar. Sa isang iglap, ang dumadagandong na huni ng hangin ay patuloy na umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito. Dapat dumaan ka muna sa matandang ito kung gusto mong mangagaw ng kahit ano. Galit na napaungol si Xiongzhan nang makita niyang lahat ay sumugod sa nakakagulat na paraan. Tinapakan niya ang kanyang paa sa lupa at ang lupa ay nanginig sa sandaling ito. Bali-balita na ang Dragon Bear ay may kakayahang sirain ang mga bundok at hatiin ang lupa. Payagan ang matandang ito na matikman ito ngayon. Malamig na tumawa ang pinuno ng Great Earth Tiger nang biglang tumunog ang isang nakakabinging dagandong ng tigre. Kaagad, ang kanyang katawan ay direktang naging isang sinag ng liwanag na sumugod patungo kay Xiongzhan. Panoorin itong ama ng iyong pagsabog ng iyong ulo sa isang suntok. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Xiongzhan. Naikuyom niya ang kanyang malaking kamao. Pagkatapos nito, naging parang isang rumaragasang tangke na bumangga ng husto sa pinuno ng Great Earth Tiger nang hindi umaatres. Kaagad, isang nakakatakot na hangin ang hamampes na parang bagyo. Ipaubaya mo sa akin ang Lei Zunje na iyan. Tiningnan ni Little Fairy Doctor ang matinding malaking labanan na halos agad na sumabog. Ang kanyang mga magagandang mata ay tumingin din kay Lei Zunzi, na sumisingil ng may maliwanag na kidlat. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan at ang kanyang magandang katawan ay nagmamadaling lumabas. Pagkatapos nito, pinahinto niya si Lei Zunzi sa himpapawid. Kumaway ang kanyang kamay at kumalat ang kulay abong fog sa lahat ng direksyon. Ipaubaya sa akin ang pinunong iyon ng Tribong Silver Moon Wolf. Xiaoyan, ang taong iyon mula sa Tribong Heaven Demon Phoenix ay may iwan para mahawakan mo. Lumipat din si Tian Wo Zunzi. Direkta niyang hinarang ang elite ng Tribong Silver Moon na Daozun. Ang malawak at malakas na aura ay kumalat at direktang naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga nasa likod. Bahagyang tumango din si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga battleground na mabilis na nabuo. Napasulyap siya sa lalaking may puting buhok, na naglalakad sa ere. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Qing-er, dapat ay naramdaman mo ang kakaiba ng lugar na ito, hindi ba? Ang itim na nakasuot na matandang lalaki ay inilibot ang kanyang mga mata sa buong lugar bago biglang lumingon ang kanyang ulo at nagsalita kay Feng Qing-er. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Feng Qing-er. Nakaramdam siya ng kaunti bago bumungad sa kanyang mga mata ang saya. Mabilis siyang tumango at sinabing, "Elder, makatitiyak ka. Ipaubaya mo na lang sa akin." "Oo, kung matagumpay nating makukuha ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay nakasalalay sa iyo." Tumango ang matandang nakasuot ng itim na damit. Kaagad,
Iwinagayway niya ang kanyang manggas at nagmamadaling lumabas na parang isang malaking ibon. Ang makapangyarihang aura ng isang limang bituin na si Daozun ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Nagbago ang langit at lupa dahil dito. Shi. Lumiwanag ang maliwanag na liwanag at ibinuhos sa katawan ng Sky Demon Puppet. Kasunod ng pagbuhos ng napakaraming enerhiya, ang madilim na gintong kulay ng Sky Demon Puppet ay hindi sinasadyang naging mas malalim. Roar! Isang tuyong mahinang dagandong ang biglang lumabas mula sa lalamunan ng Sky Demon Puppet pagkatapos ng huling sinag ng pilak na liwanag na bumuhos sa katawan nito. Ang walang laman na mga mata na iyon ay natatakpan na ng gintong liwanag. Itinaas nito ang ulo at tumingin sa itim na nakasuot na matanda na nagmamadaling lumapit. Natapakan ng kanyang binti ang walang laman na hangin at ang bakanteng espasyong ito ay agad na gumuho sa hindi mabilang na bilang ng maitim na crack lines. Ang 10 Earth Demon Puppet na iyon sa likod ay naging isang ordinaryong kulay ng metal sa sandaling ito. Maliwanag, ang lahat ng kanilang enerhiya ay naubos. Isang puppet lang talaga ang nag-iisip na pigilan ang matandang ito. Malamig na tumawa ang matandang nakasuot ng itim na damit habang nakatingin sa Sky Demon Puppet, na naging isang gintong liwanag. Nakakuyom ang kamao niya at walang anumang magarbong galaw ang ibinato niya. Klang! Nagkabanggaan ang dalawa. Ang nakakatakot na sonic wave ay kumalat sa buong kalangitan. Naramdaman agad ng ilan sa mga eksperto sa klase ng Daozang na nagiging matamis ang kanilang lalamunan. Mabilis na tinakpan ng gulat na ekspresyon ang kanilang mga mukha. Ito ay lamang ang natitirang alon mula sa labanan. Gayunpaman, hindi na nila ito nakayanan. Ang labanan sa antas na ito ay talagang sobrang nakakatakot. Nagkabanggaan ang magkabilang kamao. Nanginginig ang katawan ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Tumingin siya sa Sky Demon Puppet, na napaatras ng 2 hakbang. Ang kanyang mga mata ay kakaibang madilim. Bagamat kaya niyang sugpuin ang papel na ito, ang nakakatakot na lakas ng huli ay naging dahilan upang maging siya ay tahimik na nabigla. Ang isang puppet ay talagang naabot ang antas na ito. Paano hindi ka panipaniwala? Sa panahon na ang matandang lalaki na nakasuot ng itim at ang Sky Demon Puppet ay nakikibahagi sa isang malaking labanan na nanginginig sa lupa, ang lalaking may puting buhok ay lumitaw din sa hangin sa itaas ng altar. Masama ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan at tumatawa. Xiaoyan, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng laging may mas mataas. Wala ka pa ring kwalipikasyon na mangibabaw sa nakababatang henerasyon. Humakbang sa ere ang lalaking may puting buhok. Isang mabangis na aura ang kumalat sa kalangitan. Sa hitsura ng kanyang lakas, siya ay talagang isang 2-star Daozun. Siya ay talagang isang bituin na mas malakas kaysa kay Xiaoyan. Biglang naikuyom ng maputing buhok ang kamao matapos ang malakas na tawa. Lumiwanag ang maliwanag na gininto ang liwanag. Isang golden light fist seal na daan-daang talampakan ang laki ay nabuo sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, nagdala ito ng walang katulad na pagmamalabos at sumugod kay Xiaoyan sa altar na parang kulog. Mababa at malalim na tunog ng hanging naghihiwalay ay ibinubuga saan man dumaan ang kamao. Heaven Phoenix Tyrant Punch. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan habang nakatingin sa nakakatakot na kamao na damaloy mula sa langit. Lumitaw din siya sa himpapawid. Ang mga selyo ay mabilis na pinapalitan ng kanyang mga kamay. Lumitaw din ang isang palm print na parang bilis ng kidlat. Overturning land seal. Ang maliwanag na selyo ng palad ay lumabas sa palad ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, bigla itong sumugod palabas at marahas na nabangga ang gintong liwanag na kamao ng lalaking may puting buhok. Kaagad, isang nakakatakot na bagyo ang hamampos sa gitna ng isang matinding pagsabog. Bang! Kumalat ang hangin. Nanginginig lang ang mga balikat ni Xiaoyan bago niya lutasin ang puwersa. Itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa puting buhok na lalaki sa langit at mahinang nagsalita. Hindi ako kwalipikadong mangibabaw. Ikaw, hindi rin kwalipikado. Hihihi. Makikita ko lang kung gaano katigas ang bibig mo kapag natalo kita mamaya. Malamig na tumawa ang maputi ang buhok. Isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang likod at kumalat ang isang pares ng pakpak ng phoenix.
Ang mga pakpak ng Phoenix ay naka-flap at ang bilis nito ay biglang tumaas ng maramihan. Lumitaw ito sa harap ni Xiaoyan sa isang iglap. Isang nakapangangilabot na pamamaraan ng kamao ang bumuhos ng hindi napigilan. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan nang humarap sa parang bagyo ng puting buhok na lalaki. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay mabilis na kumalat sa loob ng kanyang katawan. Ang lilang kayumangging apoy ay parang mga damit na apoy sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa tuwing magpapakawala ng mabangis na pag-atake ang lalaking may puting buhok, ito ay pilit niyang tatanggapin sa pinakadirektang paraan. Ang dalawang bituin lamang na Dao Zone ay wala pa ring kwalifikasyon para pilitin si Xiaoyan na umatras. Bang bang bang. Dalawang figure sa kalangitan ang direktang nagsimula ng pinakamatindi at malupit na pisikal na labanan. Nagkasalubong ang kamao ng laman. Ang nakakatakot na hangin ay magiging sanhi ng pagbagsak ng nakapaligid na hangin sa bawat pagpapalitan. Isang malakas na humahanggos na tunog ng hangin ang patuloy na lumilitaw ng walang tigil. Unti-unting naging seryoso ang mukha ng lalaking may puting buhok kasunod ng sobrang barbaric na laban na ito. Ang kanyang aktwal na katawan ay ang Heaven Demon Phoenix at nagtataglay siya ng napakalakas na pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng anumang discomfort si Xiaoyan nang mabangga siya. Sa halip, lalong naging mabangis si Xiaoyan habang lumalaban siya. Para bang ang lakas ng pisikal na katawan ng huli ay hindi mas mababa sa kanya. Hindi ako naniniwala na ikaw, isang tao lamang, ay talagang maglalakas loob na makipagkompetensya sa akin, isang Heaven Demon Phoenix, sa mga tuntunin ng lakas ng pisikal na katawan. Isang kabangisan ang bumungad sa mga mata ng lalaking may puting buhok. Biglang tumalim ang hangin ng palad niya. Hindi pa rin umatras si Xiaoyan sa harap ng mabangis na pag-atake na ito ng lalaking may puting buhok. Sinamantala rin ng kanyang mga mata ang pagkakataon na patuloy na magwalas sa kanyang paligid nang magpalitan sila ng suntok. Biglang tumigas ang mga mata niya ilang sandali pa. Ang lugar kung saan nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan ay ang lugar kung saan naroon si Feng Qing'er. Sa sandaling ito, kinakagat niya ang kanyang daliri at tumutulo ang mga patak ng malabong lilang sariwang dugo mula rito. Kaagad, nasuspend ang dugo sa kanyang harapan. Seryoso ang mukha ni Feng Qing'er habang nakatingin sa dugo. Kinulayan nito ang daliri niya. Pagkatapos nito, nagsimula itong gumuhit ng malumanay sa harap niya. Ilang sandali pa, isang misteryosong simbolo ang lumitaw sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ang simbolo na ito, parang may mahinang sigaw ng Phoenix na umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito. Ang sigaw ng Phoenix na ito ay maaaring napakahina ngunit naging sanhi ito ng matinding panginginig ng mga kaluluwa ng grupo ni Xiaoyan nang mahulog ito sa kanilang mga tainga. Ang paggamit ng dugo bilang isang kontrata bilang isang selyo, pagtawag sa kaluluwa ng ninuno. Magalang na lumuhad si Feng Qing'er sa kalangitan. Matapos tumunog ang kanyang mga salita, biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang simbolo na iyon. Bumuhos ang liwanag na ito mula sa langit bago dahan-daang dumaong sa maliwanag na pulang kapatagan. Bang! Biglang nanginig ang lupa sa sandaling ito. Kaagad, nagulat ang lahat nang makitang ang mga buto ng Heaven Phoenix sa kapatagan ay nagsimulang mabagal na gumalaw sa sandaling ito. Sa pag-awit ng mga butong ito, biglang kumalat ang isang mapanglon na aura na nagmula noong sinaunang panahon. Ang Dao Qi na umiikot sa loob ng mga katawan ng grupo ni Xiaoyan ay biglang nagsimulang hindi karaniwang matamlay. Ito ang natitirang lakas ng Ancient Heaven Phoenix. Agad na nagbago ang mga mukha ng grupo ni Xiaoyan nang maramdaman ang sobrang lakas ng aura na ito. Hindi na kailangang sunduin sila. Lahat sila ay nagmamadaling umalis sa kanilang sariling larangan ng digmaan at umatras patungo sa altar. Pambihira ang pangit ng mga mukha nila. Ang mapanglo na aura na ito ay dahan-dahang tumaas. Sa wakas, ibinalot nito ang katawan ni Feng Qing'er sa kalangitan. Nanginginig ang kanyang maselang katawan at isang gintong kinang ang kumislap sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang mar-ingle na gininto ang liwanag, kasama ang nakakatakot na enerhiya na maaaring sirain ang mundo, ay sumugod patungo sa grupo ni Xiaoyan sa altar. Sa harap ng nakakatakot na enerhiyang ito, ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan ay biglang lumubog. Gayunpaman,
Nang sila ay handa na sa pag-atake ng magkasama, isang maselang maliit na figure ang dahan-daang lumitaw sa kanilang harapan. Ang kanyang mahinahong boses ay sumabog sa isang uri ng pressure na mas nakakatakot kaysa sa Ancient Heaven Phoenix sa sandaling ito. Heaven Phoenix Ancestral Soul. Ha! Sa kasamaang palad, itong Ancient Void Dragon Ancestral Soul ko ay parang mas malakas ng kaunti. Battle Through the Heavens. Kabanata 1250. Ancestral Soul Fight. Dumating ang gintong liwanag mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, bigla itong natunaw ng nasa loob ng 100 talampakan ang radius sa paligid ng magandang maliit na figurang iyon. Sa isang iglap, nawala ang mapanirang lakas na iyon. Ang grupo ni Lindong ay nagpahayag ng gulat na ekspresyon nang tumingin siya sa magandang maliit na figure sa kanyang harapan. Bigla nilang naramdaman ang isang uri ng hindi maipaliwanag na nakakatakot na presyon mula sa loob ng kanyang katawan. Kung ikukumpara sa pressure na ito, ang Ancient Heaven Phoenix kanina ay walang alinlangan na mas mababa. Pareho silang nagpatawag ng sarili nilang natirang kaluluwa ng ninuno. Nagulat si Tian Wolzunzi na nagsalita. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Napatingin ang kanyang mga mata sa napakalaking buto sa kapatagan at bahagyang nayanig ang kanyang puso. Hindi inaasahan na ang Ancient Void Dragon at Ancient Heaven Phoenix na ito ay talagang nagtataglay ng nakakatakot na enerhiya kahit napatay na ito sa loob ng maraming taon. Tila ang dalawang malalaking tao na ito ay nasa klase ng Dao Sheng noong sila ay nabubuhay pa. Ancient Void Dragon. Si Ziyan, na biglang lumitaw at ang kaluluwa ng ninuno na tinawag niya ay agad na nagdulot ng gulat na ekspresyon sa mukha ng matandang nakasuot ng itim na damit. Sa sandaling ito, sa wakas ay bigla nilang naalala na para makapasok ang grupo ni Xiaoyan sa Beast Spiritual Barrier na ito, tiyak na may nangunguna sa daan. Maliban sa tribo ng Heaven Demon Phoenix, ang tanging makakapagbukas ng harang na espiritual na harang na ito ay ang pinakahuling nilalang sa Magical Beast, ang sinaunang walang laman na dragon. Gayunpaman, ang Ancient Void Dragon ay talagang napakabihirang makita. Kaya naman, una nilang naisip na ang grupo ni Xiaoyan ay gumamit ng hindi kilalang paraan. Sa biglaang paglitaw ni Ziyan, bigla nilang naunawaan na ang lineup ni Xiaoyan ay talagang nagtago ng isang tunay na Ancient Void Dragon. Huwag magpanik. Ang Ancient Void Dragon na ito ay bata pa. Mabilis na kumikislap ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim na damit. Nakita niya ang gulat sa mukha ng lahat bago pumikit ang gilid ng kanyang mga mata habang nagsasalita sa malalim na boses. Ching-er, atakehin. Gamitin ang kaluluwa ng ninuno para patayin siya. Matapos bigkasan ang mga naunang salitang iyon, ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim na damit ay biglang lumingon kay Feng Ching-er sa kalangitan at umiyak ng mahigpit. Ang mga mukha ni Lei Zunje at ng iba ay hindi sinasadyang nanginig nang marinig nila na ang matandang nakasuot ng itim na damit ay talagang gustong salakayin at patayin ang isang sinaunang Void Dragon. Malamang na walang sino man ang hindi makakaramdam ng takot sa kanilang mga puso pagdating sa misteryoso at makapangyarihang tribong ito. Kung matutuklasan ng Ancient Void Dragons na ang miyembro ng kanilang tribo ay namatay sa kanilang mga kamay, malamang na mahaharap sila sa banta ng pagkalipol. Habang ang mga taong ito ay nakakaramdam ng takot sa kanilang mga puso, si Feng Ching-er sa langit ay tumanggo na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Sa tulong ng Ancient Demon Phoenix Ancestral Soul, siya ay kasalukuyang hindi nagtataglay ng anumang takot. Kinuyam ni Feng Ching-er ang kanyang kamay. Ang maliwanag na gintong liwanag ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kaagad, isang suntok ang ibinato. Maririnig ng isa ang malinaw na sigaw ng Phoenix na umaalingaw-ngaw sa lugar. Ang isang gintong liwanag na Heaven Phoenix ay mabilis na nabuo. Ikinumpas nito ang napakalaking pakpak nito at nayanig ang buong kalangitan dahil dito. Nakakagulat ang aura na iyon. Ang gintong Phoenix ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak pagkatapos na mabuo bago nito binura ang araw at sumugod sa lahat ng nasa altar. Sa ilalim ng napakalaking anino nito, talagang naramdaman ng lahat ang kanilang kawalan ng kakayahan na labanan ito. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang napakalakas. Nahaharap sa ganoong nakakatakot na pag-atake, si Ziyan, na ang katawan ay natatakpan ng lilang liwanag, ay gumawa ng dalawang mabagal na hakbang pasulong.
Ang kanyang maliit na kamay ay nakaharap sa higanteng Golden Phoenix sa ilang distansya bago kumapit ng marahas. Sa pagkayam na ito, agad na naramdaman ng grupo ni Xiaoyan na ang buong lugar na ito ay naging madilim. Maya-maya, gumuho ang bakanteng espasyo. 1,000 talampakan ang malaking madilim na itim na walang laman na butas ang lumitaw sa kalangitan. Ang dilim na iyon, na napakalalim na kaya pa nitong lamunin ang espiritual na lakas, ay naging sanhi ng paglamig ng puso ng isang tao. Roar! Ang palad ni Ziyan ay parang isang malaking bundok na bumababa. Nakulong nito ang gintong phoenix sa loob ng gumuhong espasyo. Buong lakas na nakipaglaban ang huli. Ang maliwanag na gininto ang liwanag na patuloy na naglalabas ay parang araw. Break. Nagpakita ng pamumutla ang mukha ni Feng Qing'er nang maramdaman niya ang sitwasyon ng Golden Phoenix. Iniluwa ang isang subo ng sariwang dugo na naglalaman ng ilang kulay lila. Ang subo na ito ng sariwang dugo ay direktang ipinadala sa buong kalawakan. Sa isang iglap, nakadikit na ito sa katawan ng Golden Phoenix. Ang lakas ng dugong ito na biglang dumating ay tila gatong na idinaragdag sa apoy. Nagdulot ito ng biglang pag-ilaw ng gintong liwanag sa katawan ng Golden Phoenix. Ang gininto ang liwanag ay maliwanag habang ang Phoenix ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at nakatakas sa gumuhong espasyo, na naging isang gintong liwanag at marahas na bumaril patungo sa altar. Nakaharap sa gintong Phoenix na sinusubukang tumakas mula sa gumuhong espasyo, muling itinaas ni Ziyan ang kanyang maliit na kamay. Isang napakalaking purple light pillar ang bumaril mula sa kanyang palad. Ang liwanag na haligi ay naging baluktot at mabilis na nagbago sa isang napakalaking ancient void dragon. Umuungal ito patungo sa langit habang inilalabas ang mga pangil at marahas na nabangga patungo sa gintong Phoenix. Kaagad, ang katawan ng dragon ay napilipit at ito ay naging parang isang malaking sawa na mahigpit na nakasabit sa napakalaking katawan ng gintong Phoenix. Bang! Nagyayelong malamig ang maliit na mukha ni Ziyan. Nakalahad ang maliit niyang kamay. Agad itong napapikit ng marahas. Creak. Pagkatapos nitong hawakan ang kamay, ang malaking katawan ng sinaunang walang laman na dragon na iyon ay nagsimulang marahas na manginig. Ang isang nakakatakot na puwersa na maaaring lipulin ang langit at lupa ay direktang dumurog sa gintong Phoenix sa mga piraso ng gintong kulay na mga kumpol ng liwanag. Grog. Ang mukha ni Feng Qing'er ay naging malagim na puti nang ang gintong Phoenix ay nabasag. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang kanyang katawan ay pasuray-suray at ang gintong liwanag sa kanyang mga mata ay mabilis na nagkalat. Ang lakas ng kaluluwa ng ninuno ay naglaho na parang bilis ng kidlat. Ang kaluluwa ng ninuno ay ganap na naduraj. Ang mga mata ni Feng Qing'er ay nagulat nang itinaas niya ang kanyang ulo. Napatingin siya sa maselang maliit na katawan sa malayong kalangitan. Ang kaluluwa ng ninuno na tinawag na hindi magagapi sa mga aklat ng mga ninuno ay talagang nakatagpo ng napakalungkot na pagkatalo pagkatapos niyang ipatawag ito ng may matinding kahirapan. Ang puso ng nakaitim na nakasuot na elder ay lumubog din nang makita niya ang gintong liwanag na nakakalat mula sa mga mata ni Feng Qing'er. Tahimik na naglabas ng pait ang kanyang bibig. Sino ang mag-aakala na ang grupo ni Xiaoyan ay may isang ancient void dragon na nakatago sa gitna nila? Bukod dito, ang Ancient Void Dragon ay malinaw na ang mas malakas na kaluluwa ng ninuno na nanatili sa loob ng harang na espiritual na harang na ito. Elder Huang, ano ang dapat nating gawin? Ang grupo ni Lei Zunzi ay nagmamadaling nagtanong habang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanilang mga puso matapos makita na si Feng Qing'er, na kumilos ng malakas kanina, ay natatalo sa isang kahabag-habag na paraan. Kumislap ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang nag-igting at sinabing, "Umalis ka muna. Elder Huang Zuan, iyon ang Dragon Phoenix Origin Fruit." Walang ganang sabi ng lalaking maputi ang buhok nang marinig niya ito. "Paano kung iyon yun? Makukuha mo ba?" Madilim at solemn na ang ekspresyon ng matandang iyon na nakasuot ng itim na damit habang hinihingi niya. Mapurol ang puting buhok. Ang kabuuang lakas ng grupo ni Xiaoyan ay hindi mas mababa sa kanila. Ngayon na mayroon na silang karagdagang tulong ng Ancient Void Dragon, ang kanilang panig ay nahulog na sa isang dahado. Paano pa nila naaagaw ang Dragon Phoenix Origin Fruit? Umalis ka na. Sa huli,
kakailanganin nilang umalis sa harang na espiritual na harang na ito. Sa oras na iyon, hindi sila magkakaroon ng tulong ng kaluluwa ng ninuno ng Ancient Void Dragon. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon. Mapagpas siya ang matandang nakasuot ng itim na damit. Matapos malaman na masama ang sitwasyon, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at mabilis na umatras. Nagmamadali ring sumunod ang grupo ni Lei Zunzi nang makita ito. Papayagan namin kayong lahat na maging malaya ng kaunti pa. Ang puting buhok na lalaki ay nagdikit ng ngipin sa ayaw. Gayunpaman, alam din niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, ang tanging magagawa niya ay tumingin sa altar na may masasamang mata bago umatras. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Ziyan nang makita niyang balak nang umalis ang mga taong ito. Naghagis siya ng suntok sa kalawakan, para lamang makarinig ng dumadagandong na tunog. Isang maitim na spatial crack na linya ang kumalat sa loob ng bakanteng espasyo bago direktang sumugod patungo sa grupo ni Feng Qing'er. Nag-iba ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng itim na damit nang maramdaman niya ang nakakatakot na hangin na parang kidlat na humahampas. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay biglang sumabog. Inikat niya ang kanyang katawan at nagpakawalan ng isang marahas na suntok. Malakas na bumangga ang suntok sa spatial crack line na sumusugod sa kanya. Drug. Ang mabangis na salpukan ay tuwirang naging dahilan upang makaramdam ng tamis sa lalamunan ang nakasuot na itim na matanda. Mabilis na lumipad pabalik ang kanyang katawan. Kaagad, isang crack line ang lumitaw sa loob ng Beast Spiritual Barrier, na hinihigop siya palabas ng lugar. Umalis ka dali. Ang isang namamaos na boses ay nagmamadaling ipinadala sa mga tainga ni Feng Qing'er at ng iba pa habang hiniram ng matandang nakasuot ng itim na damit ang momentum upang itapon ang sarili sa harang na espiritual na hayop. Nang makitang ang matandang nakasuot ng itim na damit ay nabigong makatanggap ng kahit isang suntok mula kay Ziyan sa sandaling ito, ang ekspresyon ng grupo ni Lei Zunzi ay naging sobrang pangit din. Karaniwang sinubukan nilang tumakas palabas ng crack line sa lahat ng kanilang pagsisikap. Ang paraang iyon ay tila lubhang miserable. Ang grupo ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang tumawa habang pinagmamasdan ang itim na nakasuot na matandang lalaki at ang iba ay tumatakas ay parang mga aso, nakatatapos lang nawalan ng tirahan. Kaagad, napuno ng gulat ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Ziyan. Ang Ancient Void Dragon na ito ay talagang pambihira. Isang natirang kaluluwang ninuno lamang ang talagang naging ganito kalakas. Nang inig ang katawan ni Ziyan matapos tumakas ang huling tao mula sa harang na espiritual na hayop. Mabilis na nawala ang lilang liwanag sa kanyang katawan. Sobrang putla din ang maliit niyang mukha. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling humakbang si Xiaoyan at inalalayan siya nang makita ito. Kumuha siya ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring at itinapat ito sa kanyang bibig habang nag-aalalang boses. Ayos lang ako, ang kaluluwa ng ninuno ay masyadong makapangyarihan at ito ay sobrang pabigat sa akin. Umiling si Ziyan. Medyo gumanda ang ekspresyon niya matapos niyang lunukan ang medicinal pill. Gayunpaman, medyo paus ang boses niya. Sa kabutihang palad, ang matandang iyon ay nasugatan ko na. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mababawasan man lang ng 20%. Hindi siya masyadong mahihirapang harapin sa susunod na pagkikita natin. Oo, bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Marahan niyang tinapik ang likod ni Ziyan at sinabing, "Relax, wala pa ring kakayahan ang matandang iyon na agawin ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Wala na silang kakayahan ngayon ngunit tiyak na hindi sila susuko. Kapag umalis na sila sa mga labi, tiyak na ipapatawag nila ang kanilang mga eksperto mula sa kanilang tribo. Sa tingin ko ay dapat din akong magpadala ng balita sa aking angkan. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay hindi dapat dumapo sa mga kamay ng Heaven Demon Phoenix Tribe kahit na ano." Si Ziyan ay nagsalita sa solemneng boses. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng batang babae na ito si Xiaoyan na seryoso ang dragon na ito. Ang Origin Fruit ay talagang napakahalaga sa kanya. Oo, kung ang Ancient Void Dragon ay makapagpadala ng ilang eksperto sa loob ng tribo, ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay malamang na hindi maglalakas loob na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip. Mahinang tumanggaw si Xiaoyan at sinabing, "Dapat mong itago muna ang Dragon Phoenix Origin Fruit.
kung hindi, maaaring may mangyari na hindi inaasahan kung magtatagal pa tayo. Tumango si Zian. Mabilis siyang naglakad patungo sa stone platform. Pagkatapos nito, kinagat niya ang kanyang daliri. Tinakpan niya ng dugo ang kamay niya. Noon lamang niya maingat na hinawakan ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay nadikit lang sa kamay ni Zian nang nagbuga ito ng nakakasilaw na matinding ningning. Kaagad, ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay aktwal na nag-transform sa isang kulay gininto ang lilang likido na damaloy sa loob ng kamay ni Zian. Pagkatapos nito, pumasok ito sa kanyang katawan. Isang karagdagang imahe ang lumitaw sa palad ni Zian sa sandaling mawala ang prutas. Ang hitsura na iyon ay nakakagulat na ang Dragon Phoenix Origin Fruit. Ang lakas ng bagay na ito ay masyadong nakakatakot. Pansamantala ko lang itong may tatatak sa loob ng aking katawan. Sa oras na iyon, kailangan kong kunin ang mga elder sa loob ng tribo upang tumulong sa pagharap dito. Bulong ni Zian. Dahil nakuha na natin ang bagay, umalis na tayo. Iniisip ko kung matutuklasan ba natin ang pagkakaroon ng Tian Class Dao Technique sa ibang bahagi ng mga labi. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Nagkaroon din siya ng curiosity sa Tian Class na Dao Technique na iyon.